Kumusta man sa imong school, te? Kira. Sa tuwing kausap ni Marites ang kanyang 10 taong gulang na anak, pakiramdam daw niya, pinaglalaruan siya ng kanyang utak. Kasi yung gibot sa eskwelahan gapon, ate. Nagkuan ko, naglista din, gipasulat ko din. Iba raw kasi ang naririnig ng kanyang tenga sa nakikita ng kanyang mga mata. Yan, nagsulat din, gipakuan ko ng teacher, pabasa din sa video. Ang boses kasi ni Gia, gaya ng sa ibang mga bata, pero ang balat nito sa mukha, lumalawlaw na. Habang ang kanya namang mga siko at tuhod unti-unti nang nangungulubot. Sa inig mag-uban min mama na mo ingon nako na liguang pa ko sa mama. Ang pinangangambahan pa ngayon ni Marites, hindi lang daw mukhang matanda ang kanyang anak. Iniinda na rin daw nito ang madalas na ireklamo ng mga may edad na. Sa hadi man ako odungog ang tawag sa kong mama. Suran ko basa iniglayo. Ano ang misteryosong kaso o sakit ng batang para ng matanda? Dito sa Gutalak, Zamboanga del Norte, mag-isang itinataguyod ni Marites, si Gia at ang bunso niyang si Zayzay. Dahil sa kondisyon ni Gia, lumaki itong mahiyain. Mula raw kasi nung lumawlaw ang kanyang balat, naging tampulan na siya ng tukso. Dako-dako kong mata. Sa inig mag-uban min mama na mo ingon nako na liguang pa ko sa mama. Ang ubang mga bata dili ko nila apilon kay lahi daw kong itsura. Nalulungkot ako. Ang miskin sa mga umang bata kay dili kunot pero ako kunot. Nasaktan po ako, may sinugod nga po akong nanay. Marunong na po siya magtanggol sa sarili niya. Tila parupok din daw ng parupok ang munting katawan ng bata. Mahilig po siyang tumakbo tapos iniinda po niya yung tuhod niya na sumasakit po. 5 minutes lang kong kapuyon. Normal naman daw na ipinanganak ni Marites si Gia. Pero may pinaglihian daw siya rito. Balat po ng manok, gikan sa 1 month hanggang 3 months. Di ko mukha nagluto, katulad yun ang kanon. Yung sa liig po niya, parang ganun po yung lubot. Nung mag-9 na buwang gulang si Gia, siya'y napulmonya. Unti-unti pong pumapayat. Kumukulubot po yung sa liig niya po at saka yung sa kamay po niya. Magli-5 taong gulang naman si Gia nung nagsimula raw humina ang kanyang pandinig. Sabihin niya, wala daw po siyang narinig. Kailangan pa 5 beses po siyang tatawagin po. Ngayon po na malaki na po siya, yung nabingi po siya, yung sumasakit daw po yung tainga niya. Grade 4 na ngayong pasukan si Gia. Pero dahil kapos, wala siyang uniforme. Hindi kasi sinugdaran mo, wala man po yung kwarta ko, di kapalit mo. Wala pa siya uniform. 1,000 po daw. Kaya ang suot niya kapag pumapasok ng eskwela, ang kanyang bestida. Kung makasuot ko dress, piling na ko, guwapa ko. Ano sa imong ganahan nga? Sa rapid. Tsinelas naman ang pansapin niya sa paa. Nako'y sapatos pero di nakaigo sa ako. Adlaw-adlaw, mula ka ko. Sa layo ng kanyang nilalakad, iniinda na ito ng kanyang katawan. Sayang sakit ang tuhod. Si Gia, pirmi ring nakaupo, malapit sa blackboard. Kaya nga po, nilagay ko sa unahan kasi pagtawag mo, parang hindi ka naririnig ni Gia. Suran ko basa iniglayo. Magpadoon na lang ko sa blackboard. Kapansin-pansin rin daw na parang makakalimutin. Yung mga things niya, yung aklat, yung mga envelope, palaging naiwan sa kuan niya pag uwi. Pagkauma akong kwaon, unting eskwela na. Gibaklay do. Gibato-bato pik mo. Bato, pik. Pili ka. Pauda ko, pak. Namata daw siya. Yung mata po niya na lumuluha po, hindi po siya makatagal ng titig po. Pasok pa.
Pagkatapos tumulong sa mga gawaing bahay, si Gia tumutok na sa kanyang assignment. Sa kabila ng kanyang kondisyon, isa pa rin si Gia sa mga nangungunang estudyante ng kanilang eskwelahan. Ito po ang medal, ito po ang mga ribbons. Ito po ang top 6 ako sa school. Nag-aral ako ng mabuti para mag-graduate, makatrabaho, para mutabang ni mama. Ganahan ko mag-teacher para katabang ko sa mga bata. Pero bakit nga ba kahit bata pa, parang nagkakaroon na siya ng mga katangian ng mga matatanda? Ang hinala ng doktor na nilapitan nila, si Gia, posible raw may progeria. Ang progeria, isang rare genetic disorder kung saan bumibilis ang pagtanda ng isang tao. There's no cure for progeria as of the moment. What we can do is the supportive na measures or management. Scientifically, hindi siya dahil sa chicken skin. Kaya naging kulubot yung balat niya. Actually, yung mga paglilihi, so kailangan natin i-respect nun kasi culture. Scientifically and medically unfounded at wala pa siyang biochemical mechanism or connection. Normal daw ang pag-iisip ng mga batang may progeria. Sa mga studies and researches, it showed na mga 15 years old ang lifespan nila. Although some of them will go as high as 20. Dili ko mutuo nga until 15 kay malala naman ako sa pakiramdam ko. Hindi po ako naniwala dun sa sinasabi nila na 15 years old lang po daw yung tagal ng anak ko. Tumatangkad po siya. Yung progeria disease, hindi po nagdadagdag daw po yung height. Tumatangkad nga siya pero nasa shorter side pa rin siya. Yung height niya ngayon is nasa -2 standard deviation. Kasi kailangan natin pang definitive diagnostic test no, sa genetics testing. Gayunman, hindi pa rin daw mawala-wala ang kanilang takot. Kaya kung ang iba, excited sa tuwing darating ang kanilang birthday, si Gia, aminadong nag-aalala. Dili ko panahan mag-15 kay punahan mo biya. Ano po, sana hindi na lang po siya mag-birthday. Kung kaya ko lang po pigilan yung panahon, sana po hindi na lang po dumating po ng 15 to 20 years old lang po siya. Ganahan ko magpa-doktor kay para lian o mabalik ko sa normal. Haron wala na yung manaway na ko. Para makumpirma ang totoong kondisyon ni Gia, nitong Biyernes, ipinakonsulta siya ng aming programa sa isang espesyalista. Si Gia ay clearly merong premature aging. There are many causes of premature aging and one of them is what we call progeria. And the definitive diagnostic test for progeria is through a genetic testing. Wala pa tayong definitive confirmatory test for the patient. Actually, the patient will need a comprehensive workup. Pwede natin siyang i-label na parang progeroid syndrome. We could request for a skeletal survey monitoring sa possible cardiovascular complications. We could also refer the patient to other specialties like the ENT to assess for the hearing loss and to the OFTA. We are willing and we are offering to take good care of this patient, cardiac workup, assessment of the clinical chemistry, etc. So that will be shouldered by the hospital. Ang local government unit ng Gutalak, niregaluhan siya ng school supplies, bagong uniform at sapatos. Binigyan din sila ng grocery at mga gamit sa bahay. Surprise! Natatouch po ako. Daghan nga yung salamat sa nitabang sa mga po. Malaking tulong po kasi may uniform na po siya. Di na po siya mahina pumasok. Promise ko po, mag-aaral po ako ng mabuti. Dili ko ganahan na biyaan si mama o si Zaysay. Ganahan ako siya makauban. Hantun matiguang nami. Kung pwede lang daw sanang hawakan ang oras para humaba pa ang yakap at dumami pa ang mga pangarap.
Dahil sa dulo, hindi taon ang binibilang, kundi ang mga sandaling tayo'y nagmahal ng buong buo ng walang pag-aalinlangan.